message natin ngayon, inspired by Christmas lights. Ayan, ang title ng message natin ngayon ay Christmas Lights, Shine Your Light. Ayan, so sino ba talaga pag kunwari pinag-aralan sa Bible, ano ba talaga ang Christmas lights? Sino-sino yung mga lights, di ba, na tinatawag? Sino ba talaga yung mga ilaw ng mundo na to? Mababasa natin yan sa binasa na kanina ni Phoebe, di ba? Sa Matthew 5:14 to 16. Sabi, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Kaya naman, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So nakita nyo na sa verse natin, sino talaga ang Christmas light? Sino? Yan. Siyempre, si Jesus, yung pinaka-light, and also tayo. Diba? Sabi dyan, no, let your light so shine. Kaya naman, yung liwanag natin ay mas lalo pang magliwanag. Diba? And sa Tagalog na lang, basahin natin. Sabi, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundong ito, at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. May nakita na kayong ganon na Christmas lights, sinindihan tapos nilagyan ng ng cover. Diba? O kaya naman Christmas lights nilagay sa banyo, nilagay sa basta sa hindi kita, diba? And sabi nga, lahat daw ng mga lights, inaano yan, dinidisplay yan, nang sa gayon, makita ng mga tao. Kaya sabi nga, sa halip, inilalagay ang ilaw, ang Christmas light, sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. And 16, ganun din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Nung inilawan nga yung Christmas light sa munisipyo, di ba, ang daming mga wow, ganun. Tapos pag nakakakita tayo ng mga fireworks display, di ba, talaga namang napapawaw tayo lahat. Kasi there's something sa mga ilaw na napapa-amaze tayo. And alam nyo, ganun din ang pagkatawag ng Panginoon sa atin, na dapat nagsashine tayo brightly nang sa gayon mapawaw yung mga tao sa paligid. Di ba? That they may glorify the Father who are in heaven. And pero, nung nakaraan din, merong post si C.S. Lewis, di ba? Hindi pala si C.S. Lewis. Yung mga, may nag-post lang, yan nga. Yung quotation na C.S. Lewis na sabi, don't shine so that others can see you. Shine so that through you, others can see Him. Diba? Kaya, tama yung prinsipyo na yan. Na hindi ka magsashine para lang sa sarili mo. Kundi mag-shine ka para makita si Jesus through you. Amen? Yan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na bang mag-shine? Ayan. So, pero yun nga, ang prayer ko this Christmas ay mag-shine tayo, di ba? Bilang mga ilaw ng mundo na to. Pero, ayan lang ang tinitle ko. Pero talagang ang pinaka sasabihin ko dito is about sharing the gospel and soul winning. Tsaka yun nga, pag-evangelize. Yan. And actually, yun nga, parang halimbawa, baka sabihin nyo, binabasag ko naman yung momentum ng Christmas na dapat panay celebration lang, panay saya lang. Pero kasi parang lately nga, sabi ko, ngayong taon, ilan ba yung nag-pass away? Yun nga, kumbaga parang yun si Nanay Emily, na maalam na, di ba? Yung lola ni Verna, then itong lately lang, itong week lang, yung lolo naman ni Shai ang nagpaalam. Di ba, nung mga nakaraan, kinukwento ko lang sa inyo na nagba-Bible study kami doon. Pero yun nga, parang it so happen na maalam na si lolo. Pero ako, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi sabi ko nga kay Shai, meaning to say, talagang may pagkilos ang Panginoon na ginawa kasi niloob niya nga na mag-Bible study muna doon. And kasi naalala ko yon, yung kasama pa si Tita Pau noon, tumanggap din talaga yon yung lolo ni Shai. Kasi parang sa part nga ni Shai noon, parang kung meron nga daw doon sa bahay na pinakagusto niyang makarinig ng Word of God, yun yung lolo niya. Kaya parang from time to time, lagi niya ako sinasabihan, Pastor, free po ba kayo? Bisitahin niyo po si lolo, mag-HBS po kayo. Then hindi ko naman akalain, di ba, na maaga na magpapaalam biglang magpapaalam na si lolo, di ba?
And ako, napapaisip ako nga nitong mga lately na parang yung halimbawa, kay Lolo Rene, parang sinong makakapagsabi na hindi na siya makakapagpasko pala? 'Di ba? Parang last na Pasko niya pala dito sa Earth, 'di ba? Last year. Parang may mga ganun akong iniisip ngayon na tayo talagang, 'di ba? Bombarded tayo ngayon. I mean, yung parang masyado tayo na-overwhelm ngayon ng saya ng Christmas. Pero naisip nyo na ba, natanungin nyo sarili nyo na what if yung mga tao sa paligid nyo, yung kasama nyo ngayon, 'di ba? Hanggang kailan natin sila kasama? 'Di ba? And gusto kong ipunto tong mensahe na to kasi ayoko talaga ng merong kaluluwang nasasayang. Like for example, meron kami din na maalam din na tito ko, pero ilang gabi rin ako na bagabag nun kasi hindi ko alam kung saan ba napunta si tito. Parang sa part ko, ayokong may nangyayaring ganon na questionable ka kung saan napunta yung tao na to. Kaya dapat aksyonan natin tong bagay na to. Talagang ito yung natin. Kasi in and out of season naman talaga mensahe to ng Diyos eh. 'Di ba? Kahit January, February, March o December pa, ito talagang panawagan sa atin ng Diyos. And nung nakaraan din, habang nagda-diary ako, sabi ko, parang napapaisip ako bakit ako binubuhay pa ng Panginoon until now, 'di ba? Kumbaga parang bakit buhay pa ako, humihinga pa ako, bakit ganito? Tapos naisip ko, parang sabi ko, ano nga ba ang gusto ko pa ring mangyari o gawin sa 2025 o next year? O kung bibigyan pa ako ng buhay ng Panginoon, and yun nga yung sinagot ko sa sarili ko. Yung mag-evangelize pa rin, yung i-share pa rin yung kaligtasan na bigay ng Panginoon para nang sa gayon, marami pang mga kaluluwa yung pumunta ng langit. Kaya sana, samahan nyo ko, di ba? Samahan nyo kami, di ba, ng mga pastor na ito rin yung maging mission natin. Di ba? Na mag-shine tayo nang sa gayon maraming makakita kay Jesus, 'di ba, sa pamamagitan ng buhay natin. Amen. Amen. 'Di ba? Kaya naman ngayong Pasko, sana wag lang itong lumipas na kasi sabi nga ni Bishop noon, kung meron daw pinaka great time para i-share ang gospel, yun daw yung mahal na araw tsaka yung Pasko. 'Di ba? Kasi sa mahal na araw diyan namatay si Jesus, 'di ba? Doon yung inaalala yung kamatayan ni Jesus. Doon naman sa Pasko, diyan inaalala yung pagkapanganak ni Jesus. Kaya naman kapag every time daw na nagpapasko, dapat talagang nagsishare daw tayo ng Word of God. Kaya nga may mga tanong sa amin noon na bakit daw Christian tayo, pero bakit may simbang gabi tayo, simbang umaga. Ngayon, ang sagot natin dyan, kung yung Catholic nga di ba, parang hindi sila masyadong nag-aaral ng Bible, iilan lang yung nag-aaral ng Bible. Deboto sila na magsimbang gabi, December 16 hanggang December 24. How much more tayo? Diba? Na alam natin yung Bible, alam natin yung Word of God, alam natin na sa pamamagitan din ng simbang gabi, pwede tayong makaaya na mga mahal natin sa buhay. Bakit hindi natin gawin? Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, gawin na natin to. Kaya meron ditong 7 na paraan o proven methods paano tayo makakapag-soul winning. Paano tayo makakapag-shine, lalong-lalo na ngayong Christmas. So, i-take note nyo na to, tandaan nyo na to, and pinakamatindi, gawin na natin to. Number 1, ask God to give you an evangelistic burden for others. Ayan. So, hilingin natin sa Panginoon na magka-burden tayo. Actually, yung burden na yan, minsan nararamdaman mo, minsan hindi. Diba? Sino nakaranas nun? Ngayon, passionate ka mag-care group, no? Pero may mga araw, parang tinatamad ka. Diba? Ngayon, you need to pray for a burden, for evangelistic burden, na magkaroon ka nang sa gayon, ma-share mo yung gospel. Kasi maraming mga tao, ganon, walang pake. Diba? Indifferent. Diba? Walang pake kung saan ka pupunta, langit o impyerno. Basta siya, save siya, okay na siya doon. Diba? Pero diba naalala niyo yung vision ni William Booth o panaginip na sinasabi niya marami daw Christian na after na nilagay sila ng Panginoon doon sa safe place, mga nagparty-party na, mga kung ano-ano ng mga ginawa. Samantalang yung nandun sa dagat, nag-iisa, ay si Jesus nagsasalba ng mga nalulunod. Tapos alam niyo yung sigaw ni Jesus noon, di ba? Sabi niya, tulungan niyo naman ako na magsalba ng mga kaluluwa. At yun pa rin, yung panawagan ng Diyos sa atin. Di ba? Na magsalba pa rin
ng mga kaluluwa. Kaya naman ako natutuwa ako tsaka natatouch ako every time na nagkakaroon ako ng mga pagkakataon, 'di ba, na mag-share ng Word of God, and even nga sa mga My Day, 'di ba, sa story, talagang nag-share pa rin tayo ng salita ng Diyos kasi we never know kung sino yung ma-uplift, ma-encourage, 'di ba, o ma-sharean sa pamamagitan nun. Naalala ko noon, may nagta-testimony na lalaki sa akin, hindi ko lang maalala kung sino. Kaya din daw siya nakapunta sa church dahil sa TikTok na video. Dahil doon sa TikTok na pinapanood niya, may may nag-share ng Word of God. Then parang lungkot na lungkot siya noon. Then nung nakita niya yung video na yon, na-encourage siyang magsimba. 'Di ba? Kaya halimbawa noon, yung mga bagay na yun, TikTok video yun pero ginamit ng Panginoon para maligtas, para makasimba yung tao na yon. Kaya tayo rin, kinakailangan ipag-pray natin na, Lord, bigyan mo naman ako ng burden for the lost. Kung wala akong pakiramdam, bigyan mo naman akong pakiramdam. Kung manhid ako, bigyan mo naman ako ng puso, 'di ba? Na nag-aalab para sa iyo. Kasi minsan, alam niyo 'yan sa sarili niyo. Kahit ako alam ko rin 'yun sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko kung matigas na yung puso ko, kung wala na akong pake, 'di ba? Kaya dapat lagi natin tong pinagpe-pray. And sabi, ask Him to help you see the world as He sees it. Paano bang tignan ni Lord ang mundo? Diba? Sana yun ang maging tingin natin sa mundo. Sabi, and to lay upon your heart a handful of people for whom you can earnestly pray. Diba? Humingi ka kay Lord ng mga taong ipagpe-pray. Then, pray over those names every day. Sabi nyo nga, every day. Sabi, keep a little prayer list and pray for an opportunity of reaching these souls for Christ. Halimbawa, magpe-pray ka ngayon. Lord, bigyan niyo po ako ng mga pangalan. Binigyan ka ng 3 pangalan ni Lord. Every day, ipagpe-pray mo yon. Then, ipag-pray mo, di ba, na talagang gamitin ka ni Lord para sa mga tao na yon. Huwag laging si pastor, huwag laging sila leading servant. Di ba? Kasi ang mga pastor, limited lang. Iisa lang ang katawan. Hindi sila si Naruto. Di ba? Talagang hindi sila namumultiply. Kung wish lang namin. Di ba? Pero, andito tayo para gamitin ng Panginoon para maging kamanggagawa niya. Kaya ang ganda ng ng song na to, hindi ko lang alam kung anong title, pero ito daw yung lyrics. So, Lord, lay some soul upon my heart and love that soul through me. Dito ako natouch and love that soul through me. Mahalin mo yung kaluluwa na yon sa pamamagitan ko. And sabi, and may I humbly do my part to win that soul to thee. Di ba? Prayer ba natin yan na, Lord, nawa po, bigyan mo po akong tao na dadalhin ko sa'yo. At mahalin niyo po yung tao na yon sa pamamagitan ko. And itong year din, binigyan din ako ng revelation ni Lord na sabi niya sa akin, we are the hands and feet of Jesus. Diba? Na ibig sabihin nun, kung merong kamay ngayon si Jesus, walang iba yon kundi itong mga kamay natin. Kung merong paa ngayon si Jesus na nasa mundo, walang iba yon kundi ang mga paa nyo. Kaya kung halimbawa pupunta si Jesus sa Batangas, pupunta siya sa Valenzuela, ang gagamiting paa, yung paa mo. Diba? Kung gusto niyang abutin yung tao na to, ang gagamiting kamay, yung kamay mo. Diba? Hindi yung biglaan, uy, ang laki ng kamay. Diba? Aabutin si Jacel, hindi. Diba? Yung talagang ang gagamiting pang-abot, yung kamay natin. Amen? Kaso ano yung mga ginagawa ng kamay na yan? Minsan pinapangsapok pa. Minsan pinapangsapak. Diba? Pinapangsuntok, pinapangsabunot. Diba? Kaya minsan, kinakailangan, doon nga sa kay Olokoya, diba? May prayer doon na, Lord, anoint and cleanse my hands. Yan. Nang sa gayon, di ba, maggamit siya ng Panginoon. Kaya sabi nga, una, pray for an evangelistic burden. Pero bago ako magtuloy sa number 2, meron lang dito yung kung paano ba tayong motivate na mag-soul winning. Kasi burden yung pinag-uusapan, di ba? The Soul Winner 6 Mighty Motivations. Halimbawa, dito nga, pakita natin yung picture. Kapag daw tayo, bibigyan daw tayo ng Panginoon ng $1, kada daw may kaluluwa tayo na mapapanalunan. Gano'n daw kaya tayo mamomotivate sa ganon? And alam nyo, tayo kasi, tayong mga tao, yung talagang, basta in order na kumilos talaga tayo palagi, kailangan natin ng motivation. Diba? Halimbawa, sa mga Bible reading pa nga lang Diba? Naiisip namin, paano kaya sila magba-Bible reading? Paano ba sila magbabasa ng Bible? Sige, awardan natin. Diba? Paano ba sila mag-a-aspire na tumaas ang grade sa Sunday school? Mag-awarding tayo.
Oy, paano ba silang makakakumpleto ng simba? Ay sa last Sunday, mag-awarding tayo ng perfect simba. Kasi ang tao, natural na kailangan ng motivation. 'Di ba? Meron ba dito nagtatrabaho walang sahod? 'Di ba? Wala, 'di ba? Ang motivation kaya ka nagtatrabaho kasi may sahod. Kada kinsenas katapusan o yung iba 10 tsaka 25. 'Di ba? Kung ikaw sasabihan, Mira, trabaho ka naman dito sa Remax, pero libre lang ha. Doon, pamasahe mo tsaka pagkain mo, ikaw bahala. Trabaho ka dito. 'Di ba? Normal ba si Mira kapag tinanggap 'yon? 'Di ba? Parang minsan may mga parang sa ibang term eng-eng na lang kung tanggapin niya 'yon. Pero ganun kasi ang tao, kailangan ng motivation. Pero dito, ano nga ba ang motivation natin? Bakit tayo kailangan mag-soul winning? Pag-aralan natin sa buhay ni Apostle Paul. Kasi kung merong greatest soul winner daw, 'di ba? Bukod kay Jesus, si Apostle Paul daw 'yon. And mababasa niyo 'yon sa 2 Corinthians 5. Basahin niyo na lang pagdating niyo sa bahay, 2 Corinthians 5. Una, ang motivation ni Paul, kaya siya nagsa-soul winner, ay yung soul winner's compulsion. Ano yung nagko-compel sa kanya? Sabi ng 2 Corinthians 5:9, wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. So alam niyo na, ang nagko-compel or nagmamotivate kay Apostle Paul, sabi dyan, that we may be accepted of Him. Taas ang kamay ng gusto dito na tanggapin siya ni Lord. Taas ang kamay ng gusto niya maging kalugod-lugod siya kay Lord. Mag-soul winning tayo. Diba? Sabi ng 2 Corinthians 5:9. Yan. Diba? Sabi dyan, he is simply saying, I want to be acceptable to God. I want Him to be pleased with me. Diba? Kaya tingnan nyo, sabi dito, if you are not endeavoring to bring souls to Christ, you are not acceptable to God. Grabe, no? Ang tindi. Kasi ganyan pinapahalagahan ng Panginoon ang kaluluwa. Na kapag ikaw hindi ka daw nag-soul winning, wala kang paki sa kaluluwa, hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba? Kasi isipin mo maigi, tinanggap ka, niligtas ka, sabay ikaw wala kang paki. Meron ba kayong nakitang ganon? Yung sobrang minahal mo, sabay pagdating sa kanya, gusto niya siya lang ang mahalin. Di ba? Kaya minsan may mga ganon, di ba? Kahit sa mga leading servant, dyan tayo napipikon eh. Yung parang minahal mo, inalagaan mo for 10 years, for 5 years, ang dulo, gusto niya, siya pa rin ang baby. Siya pa rin ang one-to-one mo. Ayaw niyang dumami kayo. Selfish yun. Diba? Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, diba? Mag-soul winning ka. Kung ikaw pinanalunan, kung ikaw pinag-eportan, kung ikaw minahal, magmahal ka rin ng iba. Mag-effort ka rin ng iba. Magpanalo ka rin ng iba. Hindi yung ikaw lang, ikaw. Enjoy ba ang langit kung ikaw lang ang nandun? Sagot. Hindi, diba? Enjoy kapag, kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung kaibigan mo, kasama mo yung ganto mo. Diba? Kaya nga, tawag doon, speaking ng mga pamilya, ito na, segue lang. Kasi kahapon, nag-aano kami ng mga chen-chen-chen-chen, yung mga gan-chen-chen-chen-chen. Diba? Tarang naisip namin, oo nga, parang nakakatuwa kapag yung pamilya ang nasa church. Halimbawa, sila Sai. Pagka na rin nagbibigay ng regalo sa church, ilan sila? May regalo. May regalo si Sai, may regalo si Isaiah, may regalo si Adrian, may regalo si Raven, di ba? May regalo si Ina. At yung kay Isaiah, kinakain ni Ina, di ba? Talaga naman, parang maiisip mo, wow, jackpot ang pamilya nila. Di ba? Lahat kasama. Parang isipin mo maigi, ganun sa langit. Di ba? Na kapag ikaw, nagkaroon ka ng concern, nagpanalo ka ng kaluluwa, hindi lang ikaw ang mapupunta sa langit, pati mama mo, papa mo, tita mo, tito mo, lolo mo, lola mo, kapitbahay 2, kapitbahay 3, kapitbahay 4. Diba? Matutuwa ka, bakit? Ang dami mong kasama. Pero kung ikaw lang gusto mong maligtas, sipin mo maigi yun, masaya ba yun? Hindi. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, wala kang choice. Mag-soul winning ka talaga. Okay? Sabi nga, I don't care how much money you may give. Ang tapang ng pastor, I don't care how much money you may give. How faithfully you may attend church. Sabi, or how faithfully you may live. If you are not endeavoring to bring souls to Jesus Christ, you are not acceptable or pleasing to Him. Di ba? Kaya ang ganda nung sinabi ni Carl kanina, nung pag-umpisang worship natin, madalas, ang iniisip nga kasi natin ngayong Pasko, ano kayang matatanggap ko? Anong
regalo ang ibibigay sa akin. Pero nasabi na ba natin sa sarili natin, ano kayang regalo ang ibibigay ko sa Diyos? Di ba? Na magbibigay ng saya sa Kanya, ng tuwa sa Kanya. Alam niyo ang sagot? Walang ibang makakapagpasaya sa Diyos kundi kaluluwa. Kundi soul. Di ba? Kaya nga, di ba, ang sabi ng Bible, kapag merong isa na nagrepent sa kanyang mga kasalanan, libu-libong mga anghel, di ba, ang nagsasaya sa langit. Ganon magpasaya sa Diyos. Magdala ng kaluluwa. Amen? Kaya gusto niyong maging, amen, Faith? Amen, Isaiah? Kung gusto niyo na magdala ng ngiti, ng saya sa Panginoon, magdala ng kaluluwa. Amen? Uy, sakto, simbang umaga, invite ko yung classmate ko. Uy, sakto, simbang gabi, invite ko yung tita ko. Ganon. Di ba? Kasi kung halimbawa nga, mga leaders nga, mga pastor, sumasaya kapag may dala ka. Di ba? How much more si Lord? Di ba? Yung mga yung mga ibang Pilipino lang yung ganon, yung kunwari, inimbitahan ka. Diba? Uy, Gab, birthday ko punta ka. Pumunta si Gab, may 5 kasama. Ano ba yan? 5 kasama? Diba? Yung Pilipino lang nakaugalian yon. Pero when it comes sa handaan sa langit, diba? Sa langit talaga, gusto lahat. Diba? Walang gusto ang Panginoon na mag-perish. Gusto niya lahat maligtas. Diba? Kaya nga si Reinhard Bonnke, may ganyan siyang puso. Diba? Hell empty, heaven full. Hallelujah! Africa will be saved! Diba? Kasi na-vision niya, yung Africa na wash ng blood ni Jesus. Kaya naman punta siya sa Africa. Tapos ang vision niya, ang mission niya, hell empty! Heaven full! Yeah! Ganun siya lagi. Parang yung mga ibang mga theologian, baliw. Heaven full, hell empty. Pwede ba yun? Sabi talaga ng Bible, may mapupunta sa impyerno. Di ba? Pinakita niya yung verse na nagsasabi na ayaw ng Diyos na may mag-perish. Gusto niya hanggat maaari magkaroon ng eternal life. Di ba? Kaya possible. Gusto, puso ng Diyos na makapanalo ng kaluluwa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kumilos na tayo. Di ba? Yung parang gawan natin ng paraan. Yung talagang, ito na yung oportunidad. Talagang mo na, sunggaban mo na, ika nga nila. Amen? Yan. Pangalawa naman, ang motivation ni Paul, the soul winner's compensation. Ito narinig ko lang to kay Je noon. Tungkol pala siya sa reward o kaya naman sa sweldo o sa bayad. Diba? Ang nagpapamotivate pala kay Apostle Paul din, ba't siya nagsa-soul winning, is yung compensation o yung reward na matatanggap niya. Diba? Kaya nga isipin nyo, maigi sa mga working dito, diba? Lahat nag-a-aspire ng bonus. Umamin kayo, diba? Napapray kayo niyan, Lord, sana may bonus. Sana may 13th month. Sana may 14th month. Nawa nga, magka-miracle, may 15th, 16th, 17th, 18th month. Diba? Kasi gusto natin ng ganon, bonus, diba? Pero saan talaga makikita yung reward na yan na tinatawag? Sa Bible, 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the reward, diba? The things done in His body according to that He hath done, whether it be good or bad. May day of compensation. May araw ng paghusga, paghukom. May araw ng pagre-reward. Kaya naman si Apostle Paul, ang tanging gusto niya, pag dumating na yung araw na yon, ay matanggap niya yung reward. Diba? Na ibibigay sa kanya ng Panginoon dahil sa mga ginawa niya. Kaya nga, diba, ang isang kaluluwa daw, isang bato yan sa corona. Kunwari si Gabi, nagdala siya ng 3 kaluluwa. Yan, meron siyang 3 dito. Diba? Gemstone o yung precious stone. Diba? O, nagniningning yan. Paano pag wala? Stainless lang yan, nakalagay dyan. Diba? Walang ka-design. Pero kapag ikaw ang dami mong dinala kay Lord, bato yan, mga nagniningning pagdating mo ng langit. Amen? Amen. Kaya naman, dapat mag-aspire tayo na makapagdala. Sipin nyo maigi, kung ikaw, mabubuhay ka dito pero sana mag-rapture na, hanggang 70. O si Ina hanggang 80. Si Mira hanggang 90. Pobi hanggang 100. Kahit tig-itig isa na kaluluwa sa isang taon,
Sa dulo ng buhay mo, ilan na yon? Di ba? Kaya dapat tayo po, ina-aspire natin yan, na pagdating ng araw, may matanggap ka. Di ba? Hindi yung 10-10, enter now. Reward po, Lord. Enter now. Enter lang. Enter. Diba? Maganda talaga. Makapunta sa langit, yun nga, yung tinatawag na Saved by the Bell, yung parang magnanakaw. Diba? Panginoon, alalahanin mo ko sa paraiso. Sige, sama ka. Pero enter lang yon. Enter. Iba yung pagka-enter, may sasalubong, uy, 10-10 dahil sa'yo napunta ko dito sa langit. Tapos maya, may reward pa. May corona. Diba? May corona. Kaya sana tayo. Okay? Sabi nga dyan, one of these days, our lives will be reviewed before the Lord and our works will be tested by fire. It will be a time of reward for some but a time of regret for others. Kasi maraming magsisisi. Sana kumilos pa ako. Sana nagpakasipag ako. Sabi nga, it will be, if you're a soul winner, your life will be gold, silver, and precious stones. And you will receive a crown. Pero if you're not, it will be wood, hay, and stubble, and your works will be destroyed. Kasi lahat po tayo, papadaanin tayo sa apoy pagdating ng araw. Ngayon, pag nasunog, walang reward. Di ba? Pero pag nagningning, ayan yung may reward. Okay? Amen? Una, compulsion. Pangalawa, compensation. Pangatlo, conviction. Bakit nagsa-soul winning si Apostle Paul? Kasi may conviction siya. Sabi ng 2 Corinthians 5:11, ano yung conviction niya? Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Yan. Pero itong terror na to, alam niyo ba itong terror na to? Pag sinabing terror, kunwari sa teacher, ba? Yung math. Pag sinabing terror yung teacher ko, ano ibig sabihin? Masungit. Di ba? Magbibigay ng quiz. Right minus wrong. Matindi. Di ba? Pag terror, gusto niyo ba yon? Excited na ako ma-meet yung terror nating teacher. Di ba? Hindi. Kasi ayaw mo ng terror. Pero alam niyo ba sa Bible, merong terror of the Lord. May galit ang Diyos. May pagpaparusa ang Diyos. Alam natin yan. Every day, lagi nating nararanasan yung goodness ni Lord. Yung kabaitan ni Lord. Yung pag-ibig ng Diyos. Lagi nating pinipreach yan. Pero alam niyo ba yung terror of the Lord? Diba? Yun yung pupunta sa dagat-dagatang apoy ang lahat ng wala kay Jesus. Kaya ang ganda nga ng illustration ni Aaron nung nakaraan sa mama niya. Sabi niya, ikaw ba payag ka, pasuin ko ng lighter yung daliri mo. Sabi ko, ang galing ng illustration mo nga. Sabi niya, hindi. Sabi ng mama niya, ganyan sa impyerno. Diba? Yung parang, ngayon pa lang iniisip mo, ayoko nga pasuin ng lighter. How much more sa, diba? Sa impyerno, na milyong lighter ang susunog sa'yo. Diba? Kasi dagat-dagatang apoy yun. Diba? Parang isipin mo pa lang, ayoko mapaso. Diba? Takutin ka lang ng plancha na ganyan. Umiiwas ka na, diba? Pero isipin nyo maigi yun. Yung dagat-dagatang apoy. Gano katindi yun. Kaya nga diba, yung iba na nanood ng Hallowed Be Thy Name, may mga nag-iiyakan May mga natakot, diba? Tapos doon nga sila na comfort nung mga pinag-pray na sila, niyakap na sila, diba? Kasi after nun, parang naisip nila, ayokong mangyari sa akin yun. Kasi ganun yung terror of the Lord. Pag nagalit ang Diyos, matindi talaga. Diba? Kaya sana, yun yung makapag-compel sa atin, makapagtulak sa atin para mag-soul win. Sabi Paul was a soul winner because he knew what it meant for a soul to die unredeemed and go to hell. Sabi, he called it the terror of the Lord. And sabi, there is a place of everlasting fire that the Bible calls hell. But when you lead a soul to Jesus Christ, no longer are they facing an eternity in hell or the terror of the Lord. They can know the grace of the Lord. This is a mighty motivation in winning souls. Kaya nga, yan ang dapat natin na alalahanin palagi. Na dahil ayaw mo na mapunta sa impyerno tong kapatid mo, halika, pumunta ka dito sa church. Si Robert Slardon, pag siya pinanood nyo mag-preach, matindi yon. Kasi siya, para sa kanya, ang compel, yung pilitin mo talaga, ayaw mo hindi ka dito. Punta ka dito sa church, di ba? Kasi alam niya na mas mabuti yon yung ginagawa niya na ngayon papunta sa church. Di inaano niya yung kapatid niya o mahal niya sa buhay.
Kesa naman yung demonyo ang sa impyerno na, ka dito, ganyan-ganyan. Diba? Kaya doon, mapapaisip ka na, minsan may mga, parang tayo, may kulit tayo na parang iniisip natin, parang wala na to, parang na to. Pero yung dapat yung kakulitan natin na spiritual, hindi mawala sa atin yan. Hanggat hindi pa natin nakikita, di ba, na nagsisimba, naglilingkod sa Panginoon, sumuko sa Diyos, yung mga mahal natin sa buhay, huwag nating titigilan. Okay? Sunod naman, the soul winner's compassion. Bakit nagsishare ng Word of God? Nagsa-soul win si Apostle Paul kasi may compassion siya. And sabi nga ng 2 Corinthians 5:13-14, for whether we beside ourselves, ibig sabihin ng beside ourselves, nawala ng bait, o kaya naman yung crazy, na tinatawag baliw. Sabi for whether we beside ourselves, it is to God. Tawagin man kaming baliw, para sa Diyos to. Sabi, whether we be sober, it is for you, your cause. For the love of Christ constraineth us. Kaya sino sa inyo nakakita na ng mga nagsishare sa bayan? Although may mga offering bag sila na hindi ko naman gusto na may ganon. Tapos sa NHA din, di ba? Parang may mga speaker. Pero alam nyo, somehow, nakakabilib sila. Di ba? Although sabihan sila ng baliw. Pero, di ba, nakakabilib rin. Bakit? Kasi hindi sila nahihiya na i-share yung gospel. Naalala ko nga si D.L. Moody nung panahon niya, ang tawag sa kanya, Crazy Moody. Sabi niyo nga, Crazy Moody. Kasi alam niyo, ang katangian naman ni D.L. Moody, halimbawa, niya lang, yung makasalubong, sinesharean niya ng gospel. Diba? Halimbawa, wala siyang magawa ngayon, dahil nag-i-snow. Pupunta pa rin yan, alabas, maglalagay ng quote, mag-share ng Word of God. Kasi iniisip niya na baka may tao na nasa labas at dapat sharean niya ng Word of God. Kaya siya tinawag na Crazy Moody. Kasi kahit makatabi niya lang, sharean niya talaga ng gospel. And ilan sa atin ang tinatawag ng Diyos na maging maladi el Moody. Diba? Na kahit sinong masharean mo. Diba? Kahit sino gusto mong sharean. Diba? Amen? Kaya yun ang pinagpe-pray natin na magkaroon dito ng mga evangelist. Diba? Nakagaya ni D.L. Moody. Na kahit sino, kahit yung sa yung founder ng 1-to-1, yung ESA Every Nation. Kaya nauso yung 1-to-1 kasi doon din sa founder Ang sabi nung napanalunan niya, nagugulat daw siya doon sa founder na yon. Kasi kahit saan lumilitaw. Di ba? Kunwari sa kantin, uy, dito siya. Tapos, hello, bida-bida. Yung talagang ang friendly. Pupunta siya sa gym, lilitaw talaga parang kasoy. Hello. Tapos, hindi siya tinatantanan. Winawan-tawan daw talaga siya. Laging siyang sineshare ng Word of God. Ang ending, di ba, yung kinulit na yon, nagsuko ng buhay kay Lord. Di ba? Nagpastor. Bakit? Dun sa palitaw-litaw na yon, di ba? Dahil sa makulit na tao na yon. Amen? Kaya dapat sana ganun din tayo, di ba? Na kahit ano mangyari, makulit. Di ba? Meron ba kayong mga pinapollow up, sinesharan, laging chinachat? Di ba? Ako nga meron din akong na testimony na na-appreciate niya pala yon, yung mga nag-TPM ng message sa kanya, na naiisip niya, kahit nga si Kyla nung nakaraan, nung birthday ko, sabi niya, alam mo, Pastor, ang hindi ko makakalimutan sa iyo noon, yung kapag hindi kami nakaka-attend ni Ate Ira ng service dahil pinagbabawalan kami ni Mama, ang sipag niyo pong magpadala ng link ng YouTube, tapos manonood po kami ni Ate. 'Di ba? O yun, sa pamamagitan daw noon, lumalim sila. 'Di ba? Kasi bakit? Kakapadala ng link. 'Di ba? Imagine niyo kayo din, 'di ba? May mga time na hindi lang natin alam na may ginagawa tayo na may effort, pag-share ng link, pag-share ng YouTube, pag-share ng gospel sa social media, and you never know kung sino yung natatouch at nababago ang buhay dahil doon. Kaya naman dapat magkaroon ka nga ng compassion. And sabi, he was driven by the love of Christ that was shown to him, and that love caused him to love others. Dahil mahal to ni Lord, mamahalin ko rin siya. Kaya how can we say we love Jesus and not be concerned for souls He died for? Sabi, our love for Christ should fill us with compassion for lost souls. Next naman, confidence. The soul winner's confidence. 2 Corinthians 5:16-17. Ano yung nagpapamotivate kay Apostle Paul? Sabi niya, wherefore, henceforth, we know man after the flesh. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
behold, all things are become new. Diba? So, naalala ko nga rin, sabi dyan, no, here's his confidence. Sabi, if I lead a soul to Christ, he will be a new creature. Ano daw yung confidence ni Apostle Paul na kapag siniran niya daw tong tao na to, mababago ang buhay niya. Sabi, he will become brand new in the Lord Jesus Christ. Diba? Kaya tayo, dapat ma-motivate tayo kasi every time na nasyasyaran ang isang tao ng Word of God, nababago talaga sila. Diba? Kasi every time na tumatanggap ang tao kay Jesus, nababago talaga. Kaya dapat yun ang lagi mong isipin. Hindi yung, yung syaran yung yung kuya ko. Basta gulero na talaga yan. Hindi. Kasi once na tinanggap na niya si Jesus, hindi mo alam kung ano yung posible na mangyayari. Di ba? Na akala mo ngayon, di ba, pa loko-loko yan. Susunod, siya na yung magyayaya sa'yo. Rilin, bango na, gising na. Sisimba na tayo. Ganun yun. Di ba? Kaya nga, naalala niyo yung sino dito mga minamata ang mga tao? Ayan, tagaan na lang yan. Ganto yan. Ito, taga ganto yan. Ito, taga ganto yan. Di ba? Minsan may mga ganon tayo. Ito, taga Kurukan. Ito, taga NHA. Ito, taga dyan. Taga dito. Taga dyan. Taga dyan. Taga dyan. Pero, alam niyo, naalala niyo yung is anything yung out of Nazareth? Ano ba yan? Parang may lalabas ba na mabuti galing sa Nazareth? Tama ba? Si Jesus yun, di ba? Parang minsan napapaisip ako sa mga gano'n nating pangmamata. Na minsan, ito, ano naman yan? Hindi na yan magbabago. Yung mga taga-PEDS, taga-MNHS, hindi na yan magbabago. Patitigas ulo niyan, pero hindi mo alam. Di ba? Minsan pa nga, kung sino daw yung pinakamasama, pinakamakasalanan, pag tumanggap daw yan kay Lord, yan ang pinakamanga deboto. Di ba? Kaya naalala ko noon si Bishop, sabi niya, pag mag-share kayo, ang unang yung sharean, yung mga chismosa. Sabi niya, bakit? Kasi kapag na-born again ang mga chismosa, ichichismis nila si Jesus. Di ba? Alam niyo, yung mga di ba? Kaya naalala ko yung sino nga ba yun? Yung Samaritan woman ba yun? Yung talagang kinalat niya sa lugar niya, niredeem niya ako. Sinabi niya yung pangalan ko. Sinabi niya yung sitwasyon ko, ganyan. Di ba? Talagang dinaldal niya. Kaya naman, nakilala si Jesus doon sa lugar niya. Kaya naman tayo, wag natin i-judge yung mga tao, di ba? Alamin natin, isipin natin maigi, mababago din yan. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, dati hindi ganyan yan. Di ba? Masamang tao rin yan. Ayan, pero, binago lang ni Lord. Amen? Amen. Kasi, isipin mo maigi, pag yung iniisip mong masamang tao, di ba, kunwari, di ba, humihit-hit pa lang. Iniisip mo, ayoko, humihit-hit. Pag hindi mo inagapan yan, darating yung time, drug lord na yan. Di ba, payag ba kayo? Kasi nagiging worse ang kasalanan. Pero kapag inagapan mo, magugulat ka. Di ba? Iba na yung hinihit-hit. Di ba? Favorite na yung, this is the air I breathe. Di ba? Iba na yung, si Lord na. Di ba? This is the air I breathe. Nalalasing na sa presensya ni Lord. Amen? Di ba? Yung mga dating, kaya isipin niyo maigi. Yung mga nagko-computer shop dyan, yung sharan yan kasi nagko-computer shop. Mga talagang pag yan na born again, gagamitin niya yung gift niya sa computer para talagang i-share ang Word of God. Nakita niyo na yung Bible Project? Di ba? Yung Bible Project, ang amazing na mga ginagawa nila, di ba? Samahan niyo ng mga computer, mga IT, computer scientist, di ba? Tas mga graphic designer, tas gumagawa sila ng mga, gospel na, yun nga, yung video para sa Lord. Di ba? Kaya, hindi nyo alam. Minsan, alam nyo, may mga pagkakataon na kung ano yung katangian, ano yung ginagawa, ano yung katayuan ng tao, hindi yun basta-basta, disgrasya. Talagang inaalaw ng Panginoon na ma-born again sila para yung mga talento, skills nila magamit kay Lord. Kaya naalala niyo yung mga mangingisda, di ba? Magmula ngayon, hindi na kayo mangingisda ng isda. Manghuhuli ng isda. Kundi magiging na kayo? Fishers of men. Di ba? Si Matthew, na tax collector, mahilig mag-record.
Oh, sabi ni Warren Wiersbe, sa lahat daw ng mga bagay, iniwan ni Matthew. Pwera lang yung ballpen. Kaya nung time na tinawag siya ni Jesus, ano ang ginawa niya? Ni-record niya lahat. Lahat ng mga ginawa ni Jesus. Oh, naggamit pa rin. Kaya hindi niyo alam. You never know. Huwag kang mang-judge. Diba? Na, she's too busy. She's too old. Diba? Gagamitin din yan ni Lord. Mababago din yan. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mababago din yan. Sabi mo, ikaw nga nagbago, siya din magbabago. Ayan. Next naman, the soul winner's confidence. Commission. Ito na yung last. Dito sa 6. Ano ibig sabihin nito? Sabi ng 2 Corinthians 5:18, and all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to us, sabi nyo nga us, sabi sa atin, the ministry of reconciliation. Kanino daw binigay? Sa atin. Tayo ang gagawa para mapanumbalik ang mga tao sa Diyos. Tayo ang dapat kumilos. Di ba? Kaya nga alam nyo, kahit ang rapture, alam nyo ba, ang pagdating ng Panginoon, hindi na ibigay sa ibang institution yan o establishmento. Hindi binigay sa gobyerno, sa pamahalaan, ang muling pagdating ng Panginoon. Hindi binigay sa kung sinong mga matataas na tao. Binigay ang pagdating ng Panginoon, ang mandate ng pagdating ng Panginoon saan? Sa church. Di ba kaya nasa sa atin din? Kung gusto nating mapadali na ang pagdating ni Lord, nasa sa atin. Di ba? Kasi walang sinabi, di ba sa Bible, na kapag 2 milyon na ang naipatayo ng gobyernong tulay, darating na ako. Kapag 3 million na ang ospital sa buong mundo, darating na ako. Wala, di ba? Ano sabi ng Bible? Darating na ako kapag naipangalat na ang ebanghelyo sa buong mundo. Sa church, sa atin binigay. Di ba? Yan yung ministry of reconciliation. Kaya dapat mapanumbalik natin yung mga tao sa Diyos. Kaya nga ang message ng Pasko, di ba? God and sinners reconcile. Ay, tama ba yung tono ko? Yan. Joyful and basta may verse doon na God and sinners reconcile. Dahil sa nangyari kay Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus. O yun ang imensahe mo ngayon. Na sa pamamagitan ni Jesus, pwede na maging bati ang tao at ang Diyos. Okay? Kaya naman, yung commission ni Pablo, hindi lang niya sa kanya kinomisyon, kundi sa atin din. Sabi, we too have been called to the ministry of reconciliation. We have been reconciled. And now, Paul says, we are appointed ambassadors. Sabi, we have been appointed, and if we're not interested in winning souls, we are guilty of treason against heaven's King. Grabe yung mga term niya, di ba? To refuse is not only to be ineffective, it is to be in revolt. Di ba? Para ka daw nagre-revolusyon, para ka daw di ba? Nagre-rebelde kapag hindi ka nag-win ng soul. Kasi ang trabaho ng Diyos, ang kalooban niya, mag-win ng soul. O ngayon, kung ayaw mo, ibig sabihin, against ka sa will ni Lord. Naintindihan? Amen? Amen. And so, ayan yung motivation ni Paul. Yan yung unang-una sa, maalala natin, yung nga, pray for the evangelistic burden. Diba? Na magkaroon tayo na, Lord, sige na, bigyan mo po ako ng burden, ng evangelistic burden. Pangalawa, live a consistent Christian life before these people. Yan. Ano ibig sabihin nito? Para daw makapanalo tayo ng kaluluwa, mapanalunan mo yung pamilya mo, live a consistent Christian life before these people. Sabi nyo nga consistent, 3 beses. Yan. Ano ibig sabihin ng consistent? Yan. Napag-aralan namin to sa BBS. Yan. Pag sinabing consistent, kung ano ka dito sa church, ganon ka din sa bahay. Kung ano yung kino-confess mo, pinoprofess mo, ganon ka din. Yun ang sinasapamuhay mo. Kung sinasabi mo Christian ka, show it. Kung sinasabi mo mahal mo si Lord, pakita mo. Amen? Kasi ayaw natin ng ganon yung napupulaan ang Christian. Christian, ba't nagmumura? Christian pero nagpupusoy. Christian pero nagmamadyong.
Di ba? May mga tao kasi hindi maniwala sa atin dahil hindi consistent. Kaya naman, God is calling us na maging consistent sa pamumuhay. Uy, Christian tong boss natin, di ba? Ba't nandadaya to? Di ba? Oh, Christian yung teacher natin yun, di ba? Ba't nung na-high blood, minura tayo? Binato tayo ng chok. Di ba? Bakit? Di ba? Napapa-question tuloy sila. Pero ang sinasabi nga dito, to win souls for Christ, live a consistent life. Amen? O, sa mga anak, Christian ka, di ba anak? O, gaganunin ka nanay mo. Hugasan mo naman yung plato. Di ba? O, sabi mo, ay sige po, nay. Yan, pag-good shot ka. Di ba? Para mayaya mo. Di ba? Para maniwala sa'yo. Di ba? Amen? Sabi, we must live obedient lives of integrity on an authentic faith. Sabi, we must love when others hate. Sabi, and forgive when others harbor grudges. Kasi iba tayo. Sabi nyo nga, iba tayo. Kaya minsan may mga parang simple lang ako. Minsan pag kunwari, ang daming mga kunwari, sumbong o mga problema, ang sinasabi ko lang, simple lang, Christian tayo. Iba tayo. Pastor, sige na, gusto ko na ipabarangay ito. Christian tayo. Iba tayo. Pastor, gusto ko nang paringgan sa social media. Gusto ko na rin mag-my day. Paparinig na ako. Christian tayo. Christian. Di ba? Yung parang, kasi iba tayo. Kung yung iba, may unforgiveness sila. Yung iba, panay galit. Iba tayo. Di ba? Bakit? Christian tayo. Di ba? Sabi, we must remain trusting. When others panic. Di ba? Pag nagpapanik na yung iba, diba, hindi na alam kung ano gagawin. Pero tayo nagtitiwala. Sabi, and be honest when all around us are cooking the books. Sinerch ko yung ibig sabihin ng cooking the books. Ang ibig sabihin nun, nandadaya. Yung sa mga BIR, yung mga pagre-record, mga ganon. Ganon yung mga sample. Sabi, not that we're going to be perfect, only Christ was sinless. Kasi hindi naman yung parang, ibig sabihin, perfect na dapat? Hindi naman. Diba? Sabi, but we must have a growing, maturing Christian life that others recognize and respect. Yung napapansin nila na nagmamatured ka. Sabi nga ni David Hernandez, God is not looking for perfection. Kasi sa langit na yan, progress ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Progress. Hindi yung kasi kala nyo progress. Letter P. Progress. Ibig sabihin, pag-usad. Okay? Yung napapansin nila, ito, sigab, iba na to. Dati kapag may kaaway, dinadamba agad. Ngayon, di ba? Ginagano na lang. Di ba? May mga nare-recognize na sila. Yan talagang nasasabi nila na may iba na. Amen? Ito si Raylin, dati, ganyan. Ngayon, di ba? Parang may mga naiiba na. Okay, kaya tingnan mo ngayon katabi mo, may naiiba na ba dyan? Amen. Number 3, build bridges to others. Sabi nyo nga, bridges. Anong ginagawa ng bridge? Magtutulay nga, magko-connect, 'di ba? From one point to another, 'di ba? Another point. Yes, may point ka. Yes, 'di ba? Yung talagang para lumapit, 'di ba? And ganun din ang dapat daw natin na gawin. Na gagawa tayo ng bridge nang sa gayon mapalapit yung iba sa Diyos. Ano yung mga sample na yon? 'Di ba? Yung gusto mo, di ba? Ang layo. Kagaya ng ginagawa ng Tita Baby, di ba? Ang layo, nasa Valenzuela pa. O, paano masyashare ng Word of God? Ay, pamangkin, attend ka ng OBS. O, di ba? Kaya ngayon, nakakatuwa. Alam nyo, sinabi ko ngayon kay Berna, every time na parang nafe-feel ko, na parang gusto ko nang itigil yung OBS, ang galing kasi laging may bago. Parang na magpapamotivate na, hindi, tuloy mo lang. Kasi may nababago yung buhay, may nag-grow. Tuloy mo lang. Parang ganon. Di ba? Ibig sabihin, ginagawa natin ng paraan, makakilala lang yung iba. Naintindihan? For example, sa Sibol, merong mga hindi makapunta. Yung church ang dadalhin mo doon. Di ba? Mag-outreach ka doon. You will build bridges to others. Di ba? Na kailangan, gawan mo ng paraan. And sabi nga, when the Lord shows you those needing Christ, seek to build a relationship with them.
Diba? Sabi, remember how Jesus went to the home of Zacchaeus where many sinners had gathered? Diba? For example, yung ginagawa ni Jesus na although makasalanan yun sa tingin ng iba, pero pinapaunlakan niya. Diba? Si Zacchaeus na nag-invite sa kanya, diba? Pinuntahan niya. Kaya sabi nga, while we must be careful to place ourselves in an environment where we'll be pulled down, we must be equally careful to cultivate friendship with those needing Christ. Kaya sa mga tao na kailangan si Jesus, una daw, build bridge. Ibig sabihin, makipagkaibigan tayo. Gawan natin ng paraan. Pero ganito lang yan, ang pagbabalanse kasi dyan. Sabi ni Vlad Sabchuk, hindi mo daw mapapanalunan ang mga tao kung natitempt ka pa. Diba? Gets mo? Ang dapat mo daw gawin doon, ipag-pray mo daw na may someone na gamitin ang Panginoon para sa kanila. Kasi halimbawa, dito may mga magpapaalam. Ako, medyo, dyan ako hindi naman napipikon o naiinis. Parang lang ako, napapapray sa mga ganon. Kasi, minsan alam ko yung pagsama alam ko yung pagsama ng youth na to, dun sa mga kaibigan niya, makakasama. And alam ko din yung pagsama nitong kaibigan na to, ang purpose, para mapanalunan sa kaluluwa, sa Panginoon. Kaya dapat ang lagi niyong isipin ganito, pag natitempt ka sa bagay na to, hindi ikaw yung para magpanalo sa kanila. Naintindihan? O isa pang example. For example, gusto mong mapanalunan ang mga manginginom mong kaibigan. Pero alam mo, syempre sa sarili mo, na ang kahinaan mo, pag-inom. Hindi mo pwede silang na mapanalunan doon. Pastor, punta lang ako sa kanila sa bar. Kasi gusto ko siyang mapanalunan Maya tumugtog na, hindi pwedeng, alam mo ba, hindi kasi ikaw ang masasama. Diba? Talaga, mabait pa si Jesus, shot ka muna, sige. Diba? Maya lasing ka na. Diba? Kaya hindi. Kasi ang sample nun, yung asawa niya na si Lana, kasi ang nangyari daw kay Lana noon, meron siyang tinatry na mapanalunan, parang later on, siya yung nadala. And yun ang pagkakamali. Na dapat, maging matalino ka, maging wise ka. Ano yung bagay na kahinaan mo na dapat hindi ka pumunta dun sa bagay na yon. Diba? Pag nakakakita ka talaga ng baraha, napapabaraha ka talaga, huwag ka pupunta dun sa mga kaibigan mong nagbabaraha. Hindi mo masyasharan talaga ng ano yun. Makapag-share ka man ng kaunti, pero madidistract ka talaga. Ano ba? Ay, panalo na. Mga ganon. Kaya, sabi mo sa katabi mo, maging matalino ka. Diba? Yun yung kaya dito sinasabi, habang nagbibuild tayo ng bridge, dapat maging matalino tayo. Diba? Hindi ko sinasabi, mga kapatid na tanggalin nyo yung mga worldly friends ninyo, mga hindi pa Christian. Pwede nyo silang maging kaibigan, pero sabi nga ni Bishop, okay lang makisama, wag lang makisama. Diba? Yung nakikisama ka na. Okay? Amen? Naintindihan? Ayan, build bridges. Sabi nga, perhaps Christ has placed you in your particular school or workplace just to reach those whom no one else can reach. Kaya nga natutuwa ako sa mga working na gano'n, yung mga testimony. Ay ako, pastor, umattend din ako ng Christmas party namin. Pero nung nagiinuman na, umalis na ako. Diba? Good boy, good girl. Diba? Dapat gano'n. Diba? Hindi yung, pastor, nakipag-Christmas party ako kagabi. Kaya, pili ka muna ng song lead, diba? Hindi dapat ganon. Dapat yung may stand. Naintindihan? Kasi sa mga workplace, hindi naman mawawala yun. Diba? Yung mga Christmas party, tas mga nagyayayaan. Diba? Una, mga Diyos pa lang yung nilalatag. Mamaya may emperador na, may mga pundador, lahat na ng door nandun, matador. Diba? Parang akala mo iced tea pa, maya-maya. Iba na yung timpla mo. Gumaganon ka na. Kaya sabi nga, okay lang makisama, wag lang makisama. Diba? Kaya yun yung iwasan natin. Next naman, number 4, learn the gospel. Diba? Ito naman, make an effort. Diba? Na mag-aral ng Bible. Kailangan, alam mo rin yung mga sinishare mo. Diba? Uy, alam mo ba, Gabi, sabi ni Pastor. Ano sabi ni Pastor? Diba? Wag lagi sabi ni Pastor. Sabi ni Lord, sabi ng Bible, ganon. Dapat nag-aaral ka rin. Sabi nga daw, kailangan alam mo yung mga fundamentals, mga basic, mga foundation
Diba? Sino dito sa ulo na ang Romans 3:23? Oh, kita mo? Ano sabi doon? Oh, mali na agad. For all have sinned. Diba? And fall short of the glory. Oh, Romans 6:23. Ayun yung, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Romans 10:9-10. John 3:16. Ayan. John 14:6. Ayan. Dapat learn the gospel. Dapat malaman mo how to share. Kahit basic lang. Sipin nyo si Catherine Coleman na nag-revival siya. Ngayong gabi, isi-share ko sa inyo ang tungkol sa kaligtasan. Ay, saya-saya ng mga tao. Kinabukasan ng revival ulit. Ngayong gabi na ito, isi-share ko sa inyo ang tungkol sa kaligtasan. Saya pa rin. Ngayong gabi, kinabukasan, isi-share ko sa inyo ang kaligtasan. Pero in-honor ni Lord. Di ba? Kahit yung mga basic lang, later on na lang siya natuto. Di ba? Kahit basic lang yung, yung talagang ginamit niya nung una, in-honor ni Lord. Ang daming mga naniniwala sa Panginoon. Kaya dapat learn the gospel. Kahit basic yan, basta malaman mo, kaya mong i-quote. Di ba? Kasi dapat, alam mo kung bakit ka ba nag-share, ano yung sinishare mo, para saan yung sinishare mo, di ba? Anong meaning ng sinishare mo, learn the gospel. Amen? Pag naman binasa niyo yung leadership ni John Maxwell, ang sinasabi doon, meron kasi tayong tinatawag na growth. Yung araw-araw, make a decision na mag-grow ka. Kaya si John Maxwell, kada linggo, meron siyang target na 1 libro na matapos. Di ba? Kaya nung nakaraan, may nangihiram sa akin ng libro. Di ba? Ang deadline ko sa kanya lagi, week per week. Kasi yun ang nakita ko kay John Maxwell. Kaya pala siya, laging nag-grow. Kasi he make an effort na mag-grow. Di ba? Nakada 1 linggo, may natatapos siyang libro. May book sa Bible. May book din na para kay Lord. O tayo, isipin nyo maigi. Meron ba kayong ginagawang effort para mag-grow, para mag-learn ng gospel? Bukod sa mga Sunday school, tsaka sa mga dapat meron. Amen? Naintindihan? Magbasa-basa tayo ng mga devotional, mga libro. Kaya ngayong Pasko, regaluhan mo ang sarili mo ng libro. O, namamahalan ka sa National Bookstore, punta ka sa book sale. Ay, bakit? Book sale, oo. Wag Harry Potter ang bilhin, ha? Bible, tungkol kay Lord. O wag din yung sa Mormons, ha? Wag din yung sa Jehovah's Witness. I-check nyo talaga. Yan. Yung mga, kailangan may mga devotional na rin kayo. May mga Our Daily Bread na kayo. Dapat natututo na kayo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, goal natin yun. Pang-5, ito na, malapit na. Watch for openings to share a word for Christ. Ito kailangan alam mo kung may pagkakataon ba. Alam mo kung paanong papasok. Diba? Sabi ni Peter, sabi niya, next natin, sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. Dapat lagi ka daw handa. Kasi mamaya mo, pumunta ka sa funeral service, diba? Nagtanong yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, umiiyak, Gabi, bakit ba may namamatay? Bakit ba kailangang mamatay ng tao? Sabihin ni Gabi, hindi ko alam. Diba? Nalulungkot na nga. Hindi pa alam yung sagot. Diba? Kaya dapat always be ready to give defense to everyone who asks. Ina, sige na nga, sa'yo na nga lang ako magtatanong, bakit ba't may taong namamatay? Bakit ba umabot? Hindi ko rin alam. Diba? Kaya dapat, alam natin ang sagot. Bakit ba namamatay ang tao? Saan napupunta ang tao pag namamatay? Diba? Alam nyo kung ano yung i-share. Amen? Amen. Diba? Bakit ba may Christmas, Almira? Hindi ko alam. Diba? Nakikisabay lang ako eh. Dapat alam nyo. Amen? Amen? O Carlos, bakit hindi na kayo nagbabati ng Merry Xmas? Dati-dati ang bati nyo ni Gilbert, Merry Xmas!
Di ba? O ba't hindi na? Ba't buo na? Dapat alam nyo ang mga sagot. Amen? Amen. Okay, number 6. Sabi, if the right opportunity naman doesn't come naturally, create one. Ayan. So, pag, alimbawa, walang oportunidad talaga, ikaw na yung gumawa ng opportunity. Sabi nga, sometimes, we wait too long looking for just the right time to invite someone to church or to share with them the message of the gospel. Sabi, there often comes a point when we must prayerfully introduce the subject and do our best to impress someone with their need for Christ. Yan. So, ibig sabihin, may mga time, ikaw na yung dapat na manguna. Ikaw na yung gumawa ng paraan, di ba? For example nga, yung kagabing devotion ko na sinend ko rin kay Jobert, ang sinasabi kasi doon na be hospitable, sinasabi rin doon na kahit sa mga stranger, di ba, kahit sa mga kapitbahay natin, gawa natin ang paraan na masyaran sila. Kunwari, invite them to your house. Di ba, kahit sa bahay lang. Uy, tayo? Tawag doon, usap tayo. Okay naman, tayo? Kain tayo ng barbecue. Ganyan. Tapos habang nagba-barbecue kayo, may di ba? May sineshara mo na. Di ba? Yung, tingnan mo to. Tingnan mo yung apoy ng barbecue. Gusto mo ba na... yeah, so, alam nyo na. So, hindi, basta yung gumawa kayo ng paraan para masyaran sila. Okay? Yung mga... For example, ang dami-daming mga pwedeng gawin, di ba? Ngayong Pasko nga, yung regaluhan mo, di ba? O kaya naman, may mga Bible pa tayo dyan. Di ba? Pwede kang magbigay ng Bible. Naintindihan? Meron pa nga daw, may sinasabi, kapag daw kumakain kayo sa Jollibee o kaya sa mga fast food, sa mga restaurant, lagi ka daw magdala ng parang bookmark na gospel tract. Tapos kapag aalis ka na, iwan mo na yon doon sa table. Para yung mag-aayos, mababasa niya. Jesus loves you, ganun. Diba? Tapos sa ibang bansa, may mga ganun, may mga nag-iiwan ng gospel tract sa CR. Para pag may nagsalamin, mababasa niya, Jesus loves you. Diba? Pero wag kang magbabandal dun sa sa CR ng festival. Jesus loves you. Nilakihan mo para mabasa ng mga magsi-CR. Wag naman. Do it right way. Diba? Gumawa ka ng design sa Canva, tapos print mo. Yun. Diba? Naintindihan? Diba? Create one. And last na lang, ito yung pinakamaganda. Leave the results with God. Yan. Nagawa mo na yung lahat ng paraan. Nagawa mo na yung best mo. Leave the results with God. Okay? To God. Sabi nga, we are responsible for sharing the gospel. But only God can convert the soul. Kaya nga sabi, having done your best, let Him do the rest. Okay? Sabi nyo nga, let Him do the rest. Yan. Hayaan mo na siya. Leave the results to God. Basta ikaw, ginawa mo yung part mo, intayin mo yung pagbabago ni Lord. Pero syempre, dapat continuous ka pa rin, persistent ka pa rin, hanggat hindi mo nakikita na maligtas, o kaya naman pumunta sa church, tuloy ka pa rin. Kaya nga, in our conclusion, alam ko, nakwento ko na to noon sa inyo, pero kukwento ko ulit. Di ba si Edward Kimball, or Kimball, siya yung parang Sunday schooler na nagpanalo kay D.L. Moody. Kaya makinig sa lahat ng mga nagsa-Sunday school, tsaka Sunday school teacher. Siya talaga, gustong-gusto niya na dumami ang mapanalunan niya kay Lord. Ngayon, itong si Edward Kimball, kasi parang ilang beses na rin na hindi na-attend si D.L. Moody. Ang ginawa niya, binisita niya doon sa, yung parang yung pinagtatrabahuhan ni D.L. Moody. Kasi nagsashine ng sapatos si D.L. Moody noon eh. E di, ang ginawa niya, sinaran niya ng gospel, sabi niya, you must receive Christ, tapos hinawakan niya sa balikat. Tapos pag uwi niya, parang sa part niya, parang wala namang nangyari. Parang feeling ko, baliwala yung ginawa ko sa kanya. Pero alam niyo ba, na-record, di ba, sa history, na yung ginawa pala ni Edward Kimball na yun, na pagbisita kay D.L. Moody, yun daw ang talagang tumatak sa kanya. Kaya hindi alam ni Edward Kimball, pag alis niya pala, umiyak ng husto si D.L. Moody. Tapos that time, sinuko niya yung buhay niya kay Lord. And alam naman natin yung story, di ba? To make the long story short, si D.L. Moody ay naging great evangelist sa Amerika. Di ba? Na
siya yung naging sikat na evangelist. Diba? Tapos ang sumunod pa nga sa kanya sila Billy Graham. Diba? Kaya you never know kung ano yung impact nito sa buhay ng mga taong sinesyaran mo. Diba? Sinesyaran mo lang yung bata na yan, ang kulit-kulit. Diba? Parang itong outreach na to, na iisip mo, ano ba, may pupuntahan ba to? Pero hindi mo alam. Baka isang araw, diba, maging ma-convert na rin. Ang kaluluwa nila, ma-transform sila. Tapos hindi mo alam na yung bata pala na yun na inaalagaan mo ay diba, maging great evangelist, magiging pastor pala, magiging teacher pala. O yung reward nun, punta sa'yo. Diba? Mare-rewardan siya, pero ikaw din, lalo. Diba? Yan nga ako dito, pinagpe-pray ko rin talaga yun. Na, halimbawa, minsan, sino sa inyo yung nagtatry na mag-convince o magpanalo ng mga kaedad? Diba? Pero nahihirapan ka kasi kaedad mo. Pero ngayon, nagbibigay ng tip si Lord. Kasi si Edward Kimball, diba, mas bata sa kanya si D.L. Moody. Pero diba, kinuha niya yung opportunity na i-disciple, alagaan. And tayo rin, naglulong ako ng ganon, nagpe-pray ako ng ganon, na sana mabalik ulit yun. Diba? Kaya sana magkaroon ulit ng mga kuya, diba? Mga ate dito, na mga magsashare. Kung wala kayong mapanalunan na katrabaho nyo, why not mas bata? Diba? Total naman, mas madaling i-convince yung bata. Diba? Mas madaling i-disciple ang bata. Pag nirebuke mo yung bata, hindi ka sasapakin yan. Diba? Susunod yan sa'yo talaga. Diba? Pero, yun nga, kailangan magkaroon tayo ng heart. Magkaroon tayo ng burden. Kaya ngayong umaga na to at sa mga susunod na araw, daily, laging ipag-prayan. Na, di ba? Perhaps may mga katrabaho ka na kailangan si Jesus, sharan mo. Merong mga dyan, come in your way, di ba? Na dapat, sharan talaga natin, maging ready tayo. And syempre, wag na rin tayo, lumayo, di ba? Halimbawa, pag may mga dumadating na mga bisita, o kaya naman mga kaluluwa dito sa church, grab the opportunity. Di ba? Na maging, ate, kuya. Kaso minsan kasi ang ko sa inyo, ang prayer ko sa inyo, maging consistent kayo, maging consistent tayo. Hindi naman lahat. Di ba? May mga ilan kasi sa atin, ang sipag sa una, di ba, kukunin. Oy, sa amin ka. Di ba? O, hindi naman ipapalo up, di aalagaan. Alagaan natin. Di ba? Invest your time. Invest your life. Kaya nga maganda, life to life talaga. Yung talagang meron naman naging problema, di ba? Dinisciple, pero hindi si Jesus ang ginaya. Siya mismo. Kung ano yung kaartehan niya, kung ano yung pananamit, gayang-gaya. Hindi ganun ang disciple na gusto ng Panginoon. Tayo, tinatawag ng Panginoon na mag-soul winning, mag-disciple, di ba? For His glory.